Atay, sigurado ka ba na dito natin makikita yung kalahating katawan ng manananggal? Oo, syempre. Dito sa gubat hahatiin ng manananggal ang katawan niya kasi walang nagpupuntang tao rito. Halos 1 oras na po tayong palakad-lakad pero kahit dulo ng daliri ng paa ng manananggal, wala pa po tayong nakikita. Umuwi na po tayo, Tay. Baka maabutan pa tayo rito ng manananggal eh. Kung gusto mong umuwi, mauna ka na. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakikita ang hinahanap natin. Napakamot si Obet sa likod ng ulo at wala siyang nagawa kundi ang samahan pa rin ang kanyang tatay Roberto sa paghahanap ng kalahating katawan ng manananggal. May dala-dala silang tig-isang flashlight na nagsisilbing tanlaw nila sa napakadilim na kagubatan. Ilang buwan nang ginagambala ng isang babaeng manananggal ang barangay Malitbog kung saan nakatira ang mag-ama. Dahil doon ay natatakot na ang mga tao na lumabas tuwing gabi. Nag-iisang anak si Obet at ang nanay niya ay namatay nung ipinanganak nito ang pangalawa niyang kapatid. Namatay din ang kapatid niya matapos ang 1 buwan matapos nitong maipanganak. 5 taon na ang nakararaan simula nang mangyari yun, kaya kahit paano ay tanggap na ng mag-ama na sila na lang ang palaging magkasama. Tay, mukhang wala talaga eh. Umuwi na tayo, madaling araw ni. Maaga pa tayo bukas sa tubuhan. Kalahating oras pa. Kapag wala tayong nakita, uuwi na tayo. Kapwa nagtatrabaho sa tubuhan sina Obet at Roberto na pagmamay-ari ng isang mayamang pamilya sa barangay Malitbog. Ang totoo ay inaantok na si Obet kaya inaya na niya ang tatay niya na umuwi. Kaya lamang masyadong desperado si Roberto na hanapin ang ibabang bahagi ng manananggal. Nagulat si Obet nang biglang pumalakpak si Roberto. Jackpot! Sinasabi ko na nga ba, hindi masasayang ang pagod natin, anak. Bakit po? Nakita niyo na po ba yung kalahati ng katawan ng manananggal? Ano pa nga ba? Tignan mo yung iilawan ko ng flashlight, ha? Sinundan ng mga mata ni Obet ang ilaw ng hawak na flashlight ni Roberto. Nanlamig siya at nanlaki ang mga mata nang makita niya ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Nakatayo yun sa isang malaking puno na may mayabong na mga dahon. Inaya na siya ng tatay niya na lapitan ang kalahati ng katawan ng manananggal. Ngunit nagkaroon siya ng alinlangan at takot. Teka, sandali lang po, Tay. Hindi ba nakakatakot lapitan yan? Baka biglang manipa eh. Pambihira, sobrang duwag mo naman, Obet. Kahit sipain ka niyan, hindi ka matatamaan kasi wala siyang mata. Tara na. Alam mo bang ang tagal kong hinintay ng pagkakataon na ito? Napalunok na lang ng laway si Obet ng mga sandaling yon. Nauna na sa paglapit si Roberto sa kalahati ng katawan ng manananggal. Sumunod naman siya rito nang makapag-ipon ng lakas ng loob. Naduwal si Obet nang makita niya ang mga lamang loob na naiwan sa ibabaw. Gumagalaw ang mga yon, lalo na ang bituka. Kakaiba ang ngiti ni Roberto habang pinagmamasdan ang kalahati ng katawan. May pagdila pa ito na akala mo ay isa tong palaka na nanguhuli ng kulisap. Tay, may dala ka bang asin? Ako kasi wala eh. Para saan naman ang asin? Diyan po, sa kalahating katawan ng manananggal. Hindi po ba ang sabi nyo, kailangan budburan na maraming asin ng ibabaw niyan para hindi na makabalik ang manananggal sa ibabang bahagi ng katawan niya? Tapos, kapag inabutan siya ng umaga na hindi pa nakakabalik sa katawan niya, mamamatay na siya. Wala tayo rito para gawin yon. Alam mo, matagal ko na tong pantasya, anak. Ano po? Pantasya? Teka, ano pong pantasya? Ang magkaroon ng experience sa manananggal, pero yung kalahati ng katawan niya lang. Namilog ang mga mata ni Obet sa sinabi ng kanyang ama. Teka. Nagjo-joke ka lang, Tay, di ba? Yumukod si Roberto at itinaas ang palda na suot ng ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Tignan mo, anak, oh. Ang kinis at ang puti ng legs ng manananggal na to. Grabe! Nakakapaglaway talaga.
Tinanglawan ni Obet ng flashlight ang hita ng manananggal. Oo tayo, tama kayo. Siguro po tay, Amerikana pong manananggal na yan. Ang puti kasi. O baka Haponesa anak. Pero sandali, ano kaya tong itim na marka sa hita niya na hugis puso? Birthmark po yata yan, tatay. Balat po sa Tagalog. Nako, hindi bali na. Makinis pa rin naman siya eh. Tay, sige na, dali. Hubaran mo na yan. Tapos, ako ang susunod. Oo. Kita mo na yan? Gusto mo rin pala eh. Ang dami mo pang satsat. Siyempre, mana ako sa inyo eh. Kung ano ang gusto ng tatay, gusto rin ng anak. Oo na, sige na. Tumalikod ka na at ako muna ang yayari dito. Tumalikod na si Obet. Naglakad siya palayo ng ilang hakbang. Narinig niya ang tunog ng mga tuyong dahon na nadudurog ng matapakan niya. Sumipol siya habang nakatingin sa itaas. Halos hindi niya na makita ang kalangitan sa kapal ng mga dahon ng mga punong nakapaligid sa kanila. Wala pang isang minuto, may kakaibang naramdaman si Obet. Gumalaw ang mga dahon at may malakas na hanging humampas sa mukha niya. Kasunod nun ay nakarinig siya ng malakas na huni ng tila isang napakalaking ibon. Tumaas ang mga balahibo sa braso niya nang makita niya sa siwang ng mga dahon ang hugis ng isang manananggal na lumilipad sa kalangitan. Natatarantang binalikan ni Obet ang tatay Roberto niya. Nasa tuhod na nito ang pantalon. Pinigilan niya ito sa tuluyang pag-uubo. Ano ba, Obet? Hindi ka ba makapaghintay? Pambihira ka naman oh. Hindi pa ako tapos eh. Nag-uubo pa lang ako eh. Tay, kailangan na po nating umalis. Yung manananggal po, papalik na siya. Malutong na napamura si Roberto nang ituro ni Obet ang papalapit na manananggal. Agad nitong itinaas ang pantalon. Tumakbo sila palayo sa kalahating katawan ng manananggal. Nang nasa malayo na sila, ay isang sigaw ng babae na akala mo ay halimaw ang kanilang narinig. Mas lalo nilang binilisan ang pagtakbo hanggang sa tuluyan na silang makalabas ng gubat. Dahil sa parehas na pagod ang mag-ama, dahil sa pagtakbo ay naglakad na sila. Alam nila na ligtas na sila sa kinaroroonan nila. Sayang talaga. Muntik ko nang maisakatuparan ng pantisya ko. Bakit kaya agad bumalik yung manananggal sa katawan niya? Eh di sana tay hindi ka muna umalis doon. Itinanong mo muna sana sa manananggal kung bakit ang aga niyang bumalik sa katawan niya. Pilosopo ka! Pero hindi bale, marami pang ibang pagkakataon. Saan pala tayo pupunta ngayon, tay? Uuwi na ba tayo? Hindi muna. Siyempre, hahanap tayo ng pampagana. Pampagana? Huwag ka na magtanong. Basta sumunod ka na lang sa akin. Inakbayan ni Roberto ang anak niyang si Obet at magkasabay silang naglakad-lakad sa barangay Malitbog. Kapansin-pansin ang paglinga-linga ni Roberto na tila masusi nitong tinitingnan ang bawat bahay na kanilang nadadaanan. Maya-maya pa ay sumenyas si Roberto kay Obet. Itinuro nito ang isang bahay na bukas pa ang mga ilaw at may naririnig sila sa labas na nagbubuhos ng tubig. Sumenyas si Roberto na wag maingay si Obet. Tahimik silang naglakad papunta sa likod ng bahay kung saan naroon ang banyo. Gawa sa sawali ang dingding ng banyo kaya mabilis silang nakasilip doon. Nanlaki ang mga mata ni Obet nang makita niya sa loob ng banyo ang isang dalagang naliligo. Ngunit sa hindi sinasadyang pagkakataon, nang igalaw ni Roberto ang paa nito, ay meron itong natapakan na plastik na bote ng tubig. Lumikha yun ng ingay. Naalarma ang babaeng naliligo at agad nitong hinablot ang tuwalya. Malikot ang mga mata nito habang binabalot ng tuwalya ang sarili nitong katawan. Nanginginig ang boses ng babae nang tanungin nito kung sino ang nasa labas ng banyo. Ako ang manananggal! Kakainin kita! Malakas na napasigaw ang babae. Tumakbo itong takot na takot palabas ng banyo habang sumisigaw ng tulong sa tatay nito. Yun na ang naging pagkakataon ng mag-ama upang tumakbo palayo. Ngunit hindi pa man sila nakakalayo ay narinig na nila ang galit na sigaw ng tatay ng babae.
Nang lumingon sandali si Obet, ay nakita niya ang isang lalaki sa may tapat ng bahay na may iwinawasiwas na itak. Mas lalong binilisan ng dalawa ang pagtakbo sa takot na habulin sila ng tatay ng babae. Pagkarating nila sa kanilang kubo ay habol nila ang paghinga. Napahiga sila sa kawayang sahig. Kasalanan mo to, tay. Ang likot mo kasi. Alam ko ba may maaapakan ako ron? Sa tingin mo, tay, nakilala kaya tayo ng tatay ng babae? Naku po, yari tayong dalawa kapag nagkataon. Hindi naman siguro, anak. Medyo malayo na tayo nakita tayo eh. Ang malas naman ng gabing to. Hindi ko na nga nayari yung kalahating katawan ng manananggal. Muntik pa tayong mahuli sa paninilip. Napakamalas talaga. Itulog na lang muna natin tong kamalasan na to, tay. Baka bukas, swerte na tayo. Maagang nagising sina Obet kinaumagahan. Nag-almusal sila ng nilagang saging at kape. Naligo sila pagkatapos at nagtungo na sa tubuhan kung saan sila nagtatrabaho bilang manggagapas. Pagmamay-ari yun ni Marcelo na kilala bilang negosyante sa kanilang lugar. Sa gitna ng trabaho ng mag-ama ay dumating si Marcelo kasama ang dalaga nitong anak na si Bea. Nag-iisang anak ni Marcelo ang dalaga. Lihim na ngumiti si Obet kay Bea nang makita niya yon. Napakaganda kasi ni Bea kahit napakasimple ng ayos at pananamit. Makinis at maputi ang kutis nito. Tila walang lalaki ang hindi maaakit sa taglay na kagandahan ni Bea. Ay, magsipagsipagan ka. Nandito na po si Marcelo. Nakikita ko, hindi ako bulag. At nakikita ko rin ang napakaganda niyang anak. Tignan mo ang balat ng babaeng yun, oh. Diyos ko, napakakinis, nakakasilaw. Kung bata-bata lang ako, nako, liligawan ko talaga yan. Pambira, nakakakilabot ka naman, tay. Tatay ka na ni Bea, saka huwag mo na nga siyang bastusin. Makapagsalita ka naman dyan. Parehas lang naman tayo manyakis, ah. Lihim na nagkatinginan sina Obet at Bea. Hinaplos ni Bea ang kaliwa nitong pisngi habang nakatitig kay Obet. Alam ni Obet na yun ang hudyat ng lihim na komunikasyon nila na sila lamang ang nakakaalam. Inayos ni Obet ang suot niyang salakot bilang pagtugon kay Bea. Tay, sandali lang ah. Kailangan ko pong gumamit ng banyo eh. Bakit ba sa tuwing nandito si Sir Marcelo at ang anak niya nagbabanyo ka? Akala mo ba hindi ko yun napapansin, ha? Anong magagawa ko, tay? Talagang nababanyo ako eh. O sige na. Bilisan mo lang. Nagmamadaling umalis sa tubuhan si Obet at nagtungo sa banyo nila roon na medyo may kalayuan. Nasa gitna yun ng malawak na talahiban. Pumasok siya sa banyo, ngunit hindi niya iniligay ang kandado at hinayaan niyang nakabukas ng bahagya ang pinto. Makalipas ang ilang minuto ay pumasok na roon si Bea at agad silang naghalikan na para bang sabik na sabik sila sa isa't isa. Isang taon nang magkasintahan sina Bea at Obet, ngunit lihim ang kanilang relasyon dahil takot sila na tumutol si Marcelo sa pagmamahalan nila. Aminado si Obet na malaki ang tsansang tumutol si Marcelo sapagkat trabahador lamang siya sa tubuhan nito, kaya puro nakaw na sandali ang nangyayari sa kanila. At kapag nagkaroon sila ng pagkakataon kagaya nun, ay talagang sinusulit nila. Matapos ang 5 minuto, ay masayang lumabas ng banyo si Obet habang inaayos ang damit. Bumalik siya sa tubuhan na may malaking ngiti sa kanyang labi. Ang tagal mo naman, Obet. Butit hindi ka napansin ni Marcelo na wala ka dito. Tay, hindi po kasi talaga maganda ang lagay ng tiyan ko ngayon eh. Sa lahat ng masama ang tiyan, ikaw lang yata ang masaya. Aba, ang laki ng ngiti mo ah. Para kang naka-jackpot. Jackpot talaga, tay. Teka. Ano sabi mo? Ang ibig ko pong sabihin, jackpot kasi nilabas ko na ang dapat kong ilabas. Sige tay, magtrabaho na po tayo. Maya-maya pa ay nasa harapan na ulit nila si Bea. Nasa tabi ito ni Marcelo.
Tila nahihiyang ngumiti si Bea sa kanya, kaya naman mas lalong ginanahan si Obet sa pagtatrabaho. Pakiramdam niya, kahit ang malawak na talahiban ay kayang-kaya niyang gapasin dahil nasa harapan niya ang kanyang inspirasyon. Madilim na nang makauwi sina Obet sa kanilang bahay. Araw yun ng sahod, kaya pumila pa sila sa bahay ni Marcelo upang kunin ang sahod nila para sa buwan na yon. Bumili na rin sila ng alak dahil nakasanayan na nilang mag-ama ang mag-inom tuwing nakakasahod sila. Yun na ang simpleng pagbawi nila sa sarili sa isang buwan nilang pagtatrabaho. Palagi rin silang bumibili ng isang buong litsyon ng manok bilang pulutan. Habang nag-iinuman ang mag-ama sa labas ng kanilang kubo, ay napunta ang usapan nila sa manananggal na kung minsan ay umaatake sa barangay Malitbog. Tay, sa tingin niyo po, iisang manananggal lang bang umaatake dito sa atin? Hindi anak. Sigurado ko marami sila. Iba-iba. Paisa-isa nga lang kung umatake yung mga halimaw na yun. Sus! Makahalimaw ka naman, tay. Parang hindi ka nagnanasa sa kalahating katawan ng manananggal ah. Ano bang dapat na itawag sa kanila? Anghel? Sa halimaw talaga sila eh. Sa bagay, tama kayo, tay. Pero may hinala ka ba, tay, kung sino ang manananggal dito sa Malitbog? Itong sa akin, opinyon ko lang to ah. Pero para sa akin, wala rito sa Malitbog ang mga manananggal. Matagal na ako rito at wala akong nakitang bagong tao. Malamang, sa iba nakatira ang manananggal na yon. Ay, maiba ko, Obet. Ikaw huwag kang magsisinungaling sa akin. May relasyon ba kayo ng anak ni Marcelo, ha? Naubos si Obet, agad siyang uminom ng tubig. Si Bea? Bakit? May iba pa bang anak si Marcelo? Malamang si Bea. Ano ba namang klaseng tanong yan, tatay? Siyempre wala. Sa tingin niyo po ba papatulan ako ni Bea? Trabahador lang ako sa tubuhan nila. Kahit na. Guwapo ka, Obet. Mukha ka lang hindi naliligo, pero guwapo ka. Mana ka sa akin, siyempre. Anong minana ko sa inyo, tay? Yung mukhang hindi naliligo? Pambira ka. Gusto mong iampas ko sa itong bote ng alak, ha? Siyempre, yung pagiging guwapo. O ikaw, seryoso ko, Obet, ha? Kung may gusto ka kay Bea, hanggang sa pagkagusto lang, ha? Sigurado ko na problema ang dala niyan dahil hindi papayag si Marcelo na mapunta ang nag-iisa niyang anak sa kagaya mo. Hindi na nagsalita si Obet. Medyo nasaktan siya sa sinabing yun ng kanyang amang si Roberto. Nalungkot siya sa katotohanan na kapag mayaman at mahirap ay malaki ang tsansang hindi pwede dahil marami ang tututol. Kinabukasan, nagising sina Obet at Roberto sa mga katok sa pinto ng kanilang kubo. Inutusan ni Roberto si Obet na buksan ang pinto upang alamin kung sino ang nasa labas. Tumayo si Obet habang nakangiwi. Parang pinupukpok ng martilyo ang ulo niya dahil sa hangover. Sa pagbukas niya ng pinto ay nalaman niya na ang kapitan ng Malitbog ang naroon, si Kapitan Lino. Tinanong ni Obet kung ano ang kailangan nito. Ayon kay Kapitan Lino, ay kailangan nilang magpunta ng tatay niya sa barangay hall dahil merong babae na nagreklamo sa kanila. Sinilipan daw nila ang naturang babae nung isang gabi. Nakilala raw sila ng tatay ng babae. Aba, Kapitan! Hindi po kami ni tatay yun. Baka nagkakamali lang sila. Grabe sila mang bintang sa amin ng tatay ko, ha? Sa kabila ng sinabi ni Obet, ay iginiit pa rin ni Kapitan Lino na kailangan nilang magpunta sa barangay hall upang harapin ang reklamo sa kanila. Bago umalis si Kapitan Lino, ay sinabi nito na bago ang 12:00 ng tanghali ay dapat naroon na sila. Nagmamadaling ginising ni Obet ang tatay Roberto niya. Ano ba, Obet? Mamaya mo lang ako gisingin. Masakit pa ang ulo ko eh. Tay, bumangon na po kayo. Kailangan natin magpunta mamaya sa barangay hall. Yun nga ba't sinasabi ko eh. Nakilala tayo ng tatay ng babae na sinilipan natin noong nakaraang gabi. Nagre-reklamo sila laban sa atin. Ano?
Napabalikwas ng bangon si Roberto. Teka, paano tayo nakilala? Hindi ko alam, Tay. Pero problema to. Anong gagawin natin? Nahulog si Roberto sa malalim na pag-iisip. Maya-maya pa ay sinabi nito na haharapin nila ang reklamo. Sinabi nito ang mga dapat nilang gawin at sabihin. Saktong 10:00 ay nagtungo sina Obet at Roberto sa barangay hall. Nandun si Kapitan Lino at ang babae na sinilipan nila. Kasama ng babae ang tatay nito. Susugurin sana sila ng tatay ng babae. Mabuti na lang at naawat ito ng 2 tanod na naroon. Kinumpirma naman ng tatay ng babae na si Obet at Roberto ang nakita nitong tumatakbo ng gabing yon. Hindi raw ito maaaring magkamali. Hindi po kami yon, Kapitan Lino. Nasa bahay kami ng gabing sinasabi nila. Tama po si tatay, Kapitan. Tulog na nga po kami ng mga oras na yun eh. Alam ni Obet na duda si Kapitan Lino sa alibay nila. Sinabi ni Kapitan Lino na hindi yon ang unang beses na may nagreklamo laban sa kanilang mag-ama. Hindi na nito mabilang kung ilang beses na may nagpabarangay kina Obet at Roberto sa parehas na reklamo. Hindi naman natinag sina Obet at Roberto. Gaya na naging plano nila bago sila magtungo roon, ay pinanindigan nila na hindi sila ang nanilip sa babae na nasa kanilang harapan. Walang napiga sina Kapitan Lino sa mag-ama, kaya sa huli ay pinauwi na sila sa kanilang bahay. O ano, nakita mo na? Ang dali lang makalusot sa reklamo sa atin, di ba? Level up na tayo ngayon, Obet. Hindi nila tayo mapapaamin. Pero bakit nga ba hindi tayo umamin ngayon, Tay? Dati kasi, palagi tayong umaamin at tumihingi na lang ng tawad. Alam mo, hindi ko kasi nasabi sa'yo. Pero kinausap ako ni Kapitan Lino noong nakaraang buwan matapos na magreklamo yung dalaga na sinilipan natin. Ang sabi ni Kapitan, kapag naulit na naman yung paninilip natin, ay mapipilitan siyang paalisin tayo rito sa Malitbog. Ano? Totoo ba yan, Tay? Sa tingin mo ba magsisinungaling ako, ha? Naku po, kung ganun, dapat po'y tumigil na po tayo sa paninilip at pagiging manyak natin, Tay. Malakas na tinapik ni Roberto sa balikat si Obet. Ano ka ba? Hindi tayo titigil, no? Huwag lang tayong papahuli sa akto. At kapag may nagreklamo, hindi tayo aamin. Naiintindihan mo ba ako, ha, anak? Isang tango ang isinagot ni Obet, ngunit sa loob niya ay may kaba siyang nararamdaman. Hindi niya na naisin na umalis ng barangay Malitbog. Bukod sa sanay na siya sa buhay niya roon, ay hindi niya kaya kung malalayo siya kay Bea. Nang dahil sa bagong reklamo kina Obet, ay nagkasundo silang mag-ama na magpapahinga muna sa ginagawa nilang paninilip sa mga babae sa Malitbog. Hanggang sa isang araw, isang malaking problema ang dumating sa buhay ni Obet. Nagkaroon sila ng pagkakataon ni Bea na makapag-usap sa bayan. Nasa isang mumurahing motel ang dalawa. Hindi sila maaaring mag-usap sa labas kung saan maraming tao dahil kapwa sila takot na merong makakita sa kanila at baka isumbong pa sila kay Marcelo. Labis na nabigla si Obet nang sabihin ni Bea sa kanya na buntis ito at siya ang ama. Bumili ng pregnancy test kit si Bea at doon nito nalaman na buntis siya. Pero paano ka mabubuntis, Bea? Nainis si Bea sa tanong na yun ni Obet. Malamang na mabuntis daw ito dahil sa may nangyari sa kanila sa banyo sa tubuhan. Mas lalo pang kinabahan si Obet nang sabihin ni Bea na alam na ni Marcelo na buntis si Bea. Nakita kasi ni Marcelo sa kwarto ni Bea ang pregnancy test kit. Napilitang umamin si Bea. Hindi pa raw sinasabi ni Bea kay Marcelo na si Obet ang ama ng batang dinadala nito. Parang awa mo na, Bea. Huwag mo munang sabihin sa tatay mo na ako ang nakabuntis sa'yo. Hayaan mo muna ako makapag-isip kung ano ang dapat nating gawin. Saka baka patayin ako ng tatay mo eh. Ayoko mamatay. Umiyak si Bea. Ayon dito ay hindi na ito makatulog na maayos. Pinipilit kasi ito ni Marcelo na aminin kung sino ang nakabuntis sa kanya. Sinabi rin ni Bea kay Obet na hindi na nito alam kung hanggang kailan nito kakayanin ilihim kay Marcelo na si Obet ang ama
ng dinadala nito. Tulala at lutang si Obet nang umuwi siya sa bahay nila. Wala roon ang ama niyang si Roberto nang dumating siya. Hindi niya alam kung paano niya sasabihin sa tatay niya na nakabuntis siya at ang masama pa ay anak ng kanilang amo na matapobre. Umupo siya sa upuang gawa sa kawayan at pinag-isipan ang gagawin niya. Nagulat siya nang humahangos na dumating si Roberto. Tagaktak ang pawis nito. Mabilis na isinarado nito ang mga pinto at bintana. "Oh, tay! Ano nangyari sa inyo? Parang kang hinahabol ng demonyo ah!" Kapag may naghanap sa akin, anak, sabihin mo wala ako ah. Teka, bakit po tay? Ano po ba talagang nangyari? Sinilipan ko yung asawa ni Kapitan Lino habang naliligo. Tapos nahuli ako ni Kapitan. Siya mismo nakakita sa akin. Anak ng... Bakit naman ang liwanag pa isa kayo inatake ng pagiging manyakis nyo? Hindi ko napigilan eh. Tay, malaking problema yan. Di ba sabi niyo po sa akin isang beses na lang na may gawin tayong mali papaalisin na tayo dito sa Malitbog? Kaya nga malas pa kasi nakita talaga ako ni Kapitan Lino. Basta, kapag may naghanap sa akin, sabi mo umalis na ako. Hindi mo alam kung saan ako nagpunta. Mabilis na nagtungo si Roberto sa maliit na kwarto nila. Natulalang muli si Obet. Hindi lang pala ang pagkabuntis niya kay Bea ang problema nila. Problema din nila ang malaking posibilidad na mapaalis sila ng tuluyan sa barangay Malitbog. Maya-maya pa ay may kumatok na sa pinto. Sa pagbukas ni Obet ay namutla siya nang makita niya si Kapitan Lino na may dalang itak at halos mag-apoy ang mga mata sa labis na galit. Napupuyos sa galit na tinanong ni Kapitan Lino kung nandoon ba si Roberto. Wala po rito si tatay, Kapitan. Nang dumating po ako wala po siya. Bakit po ba? May ginawa po ba ang tatay ko? Galit na sumagot si Kapitan Lino. Ayon dito ay sinilipan ni Roberto ang asawa nito habang naliligo. Nahuli ito ni Kapitan Lino kaya hindi na maaaring tumanggi ang tatay niya. Nagbanta rin ang kapitan na kailangan nilang umalis sa barangay Malitbog dahil puro kabastusan at kamanyakan ang ginagawa nilang mag-ama. Hindi na raw papayag si Kapitan Lino na maulit pa ang ginagawa nilang mag-ama. Kapag hindi raw sila umalis sa loob ng 1 linggo, ay mapipilitan sina kapitan at ang mga naging biktima nila na gamitan sila ng puwersa at dahas para mapalayas. Pag-alis ni Kapitan Lino ay bagsak ang balikat na pinuntahan ni Obet ang tatay niya sa loob ng kwarto nila. Tay, kailangan na raw po nating umalis dito sa Malitbog. Alam ko. Narinig ko, hindi ako bingi. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa mag-ama. Naisip ni Obet na sabihin na rin niya ang isa pa nilang problema para isang bagsakan na lang. Tay, may sasabihin pala po ako sa inyo. Obet, kung problema yan, huwag muna ngayon. Para mo ng awa. Nabuntis ko po si Bea, tay, yung anak ni Sir Marcelo. Isang malutong na mura ang natanggap ni Obet kay Roberto. Binato pa siya nito ng unan na hindi niya nailagan. Anak ng, sinasabi ko na nga ba Hindi ka talaga nag-iisip, Obet. Sa dami ng pwede mong buntisin, bakit yung anak pa ni Sir Marcelo? Sinabi ko naman po kay Bea, tay, na huwag niyang sasabihin kay Sir Marcelo na ako nakabuntis sa kanya Sa tingin mo, hindi sasabihin ni Bea kung sino nakabuntis sa kanya? Ang dami na nating problema ngayon, Obet. Lubog na tayo. Ano po ang gagawin natin? Hindi ko alam. Hayaan mo muna ako mag-isip. Pakiramdam ni Obet ay katapusan na ng mundo. Sa tingin niya ay yun na ang karma nila ng tatay niya sa mga paninilip nila sa mga babae sa barangay Malitbog. Siningil na sila ng Diyos sa mga maling nagawa nila. Kinagabihan, habang kumakain ang mag-ama, ay isang hindi inaasahang bisita ang dumating. Walang iba kundi si Marcelo. May kasama pa itong 3 lalaki na armado ng baril. Mahinahong nakipag-usap si Marcelo sa kanila, ngunit dama ni Obet ang galit nito sa kanya. Inamin niya sa akin ni Bea na ikaw ang nakabuntis sa kanya. Gusto kong malaman kung paano at bakit, Obet. Sir Marcelo,
Mga dalaga at binata na kasi mga anak natin. Mapupusok na sila. Madaling madala sa tukso. Kaya nangyari ang hindi dapat mangyari. Hindi ikaw ang tinatanong ko, Roberto. Wala bang dila ang anak mo at ikaw ang nagsasalita para sa kanya? Pasensya na po, Sir Marcelo. Obet, magsalita ka kasi. Ang tagal mo sumagot eh. Huminga ng malalim si Obet bago siya nagsalita. Sir Marcelo, matagal na po kaming nagmamahalan ni Bea. 1 taon na po simula nung naging kami. Aaminin ko po na naging mapusok po kami ni Bea kaya po nabuntis siya. Patawarin niyo po ako, Sir Marcelo, kung hindi namin kagad sinabi po sa inyo. Alam ko ang likaw ng bito ka mo, Obet. Kayong magama. Alam kong sinadya mong buntisin ang anak ko para maging parte kayo ng pamilya namin. Hindi ako papayag na mangyari yon. Hindi ko hahayaan na magkaroon kayo ng kahit piso sa pera ko. Sir, hindi naman po totoo yan. Kilala niyo ko. Alam niyo ang kaya kong gawin. Ang gusto ko, umalis kayo rito sa Malitbog at wag na kayong babalik kahit kailan. Dahil kapag nakita ko ulit ang mga pagbumukha niyong magama rito, makikita na lang kayo ng mga tao na tagtad ng bala ng baril sa tubuhan ko. Nagkakaintindihan ba tayo? Pero naiintindihan po namin, Sir Marcelo. Huwag kayong mag-alala dahil bukas na bukas po ay aalis na kami ng anak ko dito sa Malitbog. Sir Marcelo, humihingi po ulit ako ng paumanhin sa nagawa ng anak ko sa anak nyo. Matapos ang pag-uusap na yon, ay umalis na si Marcelo kasama ang mga tauhan nito. Mabilis na isinarado ni Roberto ang pinto at ikinandado yon. Tay, bakit pumayag ka sa gustong mangyari ni Sir Marcelo? Paano na ang anak ko kay Bea? Ibig bang sabihin, hindi ko na siya makikitang lumaki? Hindi niya ako makikilala bilang ama niya? Alam mo naman pala ang pwedeng mangyari. Sana inisip mo muna yan bago ka nagpadala sa tukso. Napaka-irresponsable mo, Obet. Kung hindi kayo nakapagpigil na dalawa, sana man lang gumamit kayo ng proteksyon. Wow! Sa'yo pa talaga nang galing ang mga salitang yan, tatay ah. Sino ba nagturo sa akin na manilip sa mga babae? Sino ba nag-impluensya sa akin para maging manyak? Hindi po ba't kayo? Tumigil ka, Obet ha! Hindi to ang oras para sa panunumbat mo. Alam ko, wala akong magandang naituro sa'yo bilang tatay mo. Pero mas makabubuti kung mag-isip tayo kung saan tayo pupunta ngayon. Tumahimik muna si Obet na pagtanto niyang tama si Roberto. Hindi yun ang oras para maging magkaaway silang dalawa. Dapat ay magtulungan sila dahil kailangan na nilang umalis sa barangay Malitbog. Nagkasundo ang mag-ama na madaling araw aalis sila. Kinagabihan ay inimpake na nila ang mga damit nila at ilang gamit. Maging ang kakaunting pera nila ay pinagsama-sama nila. Tig-isang malaking bag ang naimpake nila Obet at Roberto. Malungkot si Obet dahil hindi siya makapaniwala na darating ang araw na kailangan nilang umalis ng tatay nila sa Malitbog. Kung siya ang masusunod, gugustuhin niya na doon na tumanda sa lugar na yon. Tay, saan tayo pupunta? May naisip ka na bang pupuntahan natin? Sa totoo lang, anak, wala akong alam na pwede nating lipatan. Kaya naisip ko na sa gubat muna tayo pansamantala. May mga prutas at talaman doon na pwede nating makain. Maglalakad-lakad tayo hanggang makakita ng ibang lugar kung saan pwede tayo magsimula ulit. May pera po tayo, tay. Bakit hindi natin gamitin yun na pamasahe sa pagpunta sa ibang lugar? Walang Diyo. Kung makapagsabi ka naman na may pera tayo, parang milyon-milyon ang pera natin. Hindi natin pwedeng galawin ang kakaunting pera na meron tayo, Obet. Gagamitin natin yon sa pagsisimula natin. Kaya hihanda mo ang sarili mo. Mamaya kasi, mahaba-habang paglalakad ang gagawin natin. Maagang natulog sina Obet at Roberto. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, ay ginising si Obet ng kanyang ama. Oras na ng pag-alis nila sa Malitbog. Nagsuot sila ng komportabling damit at sapatos. Alam nila na maputik kung minsan sa loob ng gubat, kaya hindi maganda kung tsinelas ang isusuot nila. Nagbaon din sila ng pagkain at tubig. Habang naglalakad paalis ng Malitbog,
ay maluhaluha si Obet. Itinago niya yon sa tatay niya dahil baka kung ano pa ang sabihin nito. Pumasok na ang dalawa sa kagubatan na nasa dulong bahagi ng Malitbog. Walang direksyon ang kanilang dinaanan, basta lakad lang sila ng lakad. Nang magliwanag na ang paligid ay sandali silang nagpahinga. Uminom sila ng tubig at pinaghatian nila ang isang piraso ng tinapay. Kailangan nating tipirin ang pagkain na meron tayo, Obet. Hindi tayo sigurado kung may pagkain tayong makikita dito sa gubat. Hindi rin natin alam kung ilang araw tayo maglalakad bago makarating sa ibang bayan. Hindi niyo po ba alam kung gaano kalaki ang gubat na to, Tay? Sa tagal kong nabubuhay rito, hindi ko alam. Matapos ang ilang minutong pagpapahinga, ay muli silang nagpatuloy sa paglalakad. Gabi na ngunit naglalakad pa rin sina Obet at Roberto. Panay ang hampas ni Obet sa braso dahil maraming malalaking lamok ang naisipsipin ang kanyang dugo. Sa gitna ng kanilang paglalakad ay may naramdaman silang malakas na hangin na nagmula sa itaas. Sabay silang napatingala at kapwa sila ng hilakbot nang makita nila ang isang manananggal na paikot-ikot na lumilipad sa itaas. Obet! Takbo! Agad na tumakbo ang mag-ama habang nakasunod sa itaas ang manananggal. Umaangil pa yon na akala mo ay isang halimaw na nakadagdag ng takot sa kanila. Pababa na ng pababa ang manananggal. Nang akmang dadakmain ng mga kamay nito si Obet, ay itinulak siya ni Roberto kaya napadapa siya sa lupa. Hindi nagtagumpay ang manananggal sa pagkuha kay Obet. Mabilis na tumayo si Obet at muli silang tumakbo. Obet! Doon tayo pupunta! Sa kuwebang yun! Itinuro ni Roberto ang isang kuwebang may maliit na pasukan. Sa pagtingala ni Obet ay nakita niya ang manananggal na pasugod na naman sa kanila. Naunang nakapasok si Roberto sa kuweba. Papasok na sana si Obet, ngunit nagawa siyang hawakan ng manananggal sa magkabila niyang balikat. Ang buong akala niya ay makukuha na siya ng manananggal, ngunit mabilis na nahawakan ni Roberto ang dalawa niyang kamay. Tatay! Tay, tulungan mo ako! Ano pa nga ba sa tingin mo ang ginagawa ko? Huwag kang bibitaw! Kumapit ka na maigi sa akin! Isang kamay na lang ang ginamit ni Roberto para hawakan si Obet. Nakita ni Obet na may kinukuha si Roberto sa gilid ng pantalon nito. Isang patalim ang inilabas ni Roberto at sinaksak nito ang isang kamay ng manananggal. Isang nakakangilong sigaw ang pinakawalan ng manananggal. Saka nito pinakawalan si Obet. Hinila siya ni Roberto papasok ng kuweba. Hindi yun ganun kalalim, kaya halos ilang di pa lamang ang layo nila sa bukana ng kuweba. Takot na yumakap si Obet sa tatay niyang si Roberto nang nagpumilit ang manananggal na pumasok sa kuweba. Pero dahil sa malaki nitong mga pakpak ay hindi ito makapasok. Pilit silang inaabot nito gamit ang mga kamay nitong may matutulis na itim na kuko. Makalipas ang ilang minuto ay sumuko na ang manananggal at lumipad na ito paitaas. Pinakiramdaman ni na Obet ang paligid. Hindi na nila narinig ang angil ng manananggal. Nanatiling nakayakap si Obet sa ama niyang si Roberto. Dito na tayo magpapalipas ng magdamag. Hindi ligtas na lumabas tayo. Baka inaabangan tayo ng buwisit na halimaw na yun. Tama ka, Tay. Mas ligtas kung sa umaga na lang tayo maglalakad. Kahit hindi sila komportable na matulog sa lupa, ay pinilit nilang matulog sa loob ng kuweba. Isa rin sa naging kalaban nila ay ang lamig ng gabi. Ganun pa man, pinili pa ring matulog ni na Obet at Roberto dahil alam nila na pagsikat ng araw ay muli silang sasabak sa mahabang lakaran. Nang magising si Obet ay napakalakas ng ulan. Mabuti na lang at nasa loob sila ng kuweba dahil kung hindi ay mababasa sila ng tatay niya. Kumain na sila at muli silang naghati sa isang tinapay. Ito na pala ang huling tinapay natin, anak. Kung alam ko lang na aabutin tayo ng 2 araw sa paglalakad, dinamihan ko na ang dala nitong tinapay. Ayos lang yan, tatay.
Siguro naman po malapit na tayong makalabas dito sa gubat. Kung hindi man po may mga prutas naman dito gaya ng sinabi nyo. Bahala na. Ang importante meron pa tayong tubig. Bandang tanghali nang huminto na ang ulan, saka lang sila lumabas ng kuweba at nagsimulang maglakad. Mas nahirapan sila noon dahil maputik na ang dinadaanan nila. Mabigat na ang bawat takbang nila dahil sa putik na dumidikit sa ilalim ng kanilang mga sapatos. Nang dumilim na naman ay may takot na nararamdaman si Obed. Kinabahan siya dahil baka may manananggal na namang umatake sa kanila. Gumawa ng pansamantalang bahay sina Obed gamit ang mga dahon ng saging at mga kahoy. Doon sila sumilong. Tubig na lang ang meron tayo, anak. Tipirin na natin to dahil hindi natin alam kung hanggang kailan tayo maglalakad. Tay, tanong lang, paano kung mamatay tayo dito sa gutom at uhaw? Ang saklap naman nun kasi panigurado na walang makakakita sa bangkay natin. Dito na tayo malilibing sa gitna ng gubat. Dito na tayo mabubulok. Huwag kang mag-isip ng ganyan. Makakalabas tayo ng buhay dito sa gubat na to. Isa pa, mamamatay din naman tayo kung hindi tayo umalis sa Malitbog. Kung hindi si Kapitan Lino, si Marcelo ang papatay sa ating dalawa. Oo nga, tay. Kahit saan pala tayo magpunta, parang kamatayan lang ang ending natin Karma na po natin siguro to. Anong karma-karma ang pinagsasabi mo? Tama na nga yung mga salita mong ganyan. Obet, kung inaantok ka na, matulog ka na, magbabantay ako at baka may manananggal na namang umatake sa atin. Sigurado ka ba, tay? Ayaw mo magsalitan tayo sa pagbabantay? Hindi na, kaya ko to. Huwag mo akong isipin. Tatay, ano kaya kung magbagong buhay na talaga tayo? Hindi ba't yan ang gagawin natin kapag nakalabas na tayo sa gubat na to? Ang ibig ko pong sabihin, tay, ay ngayon na. Huwag na tayong maging manyak. Huwag na tayong mambastos ng mga babae. Naisip ko po kasi, itong nangyayari sa atin, ang kapalit ng lahat ng mga nagawa nating masama sa ilang kababaihan sa Malitbog. Alam mo anak, sa totoo lang, naisip ko na mga bagay na yan noong nakaraang gabi. Huli na mapagtanto ko kung gaano kamali ang mga nagawa natin. Idinamay pa kita. Hindi kita tinuruan ng tamang asal. Tay, hindi pa naman po huli ang lahat para magbago. Ipangako po natin na simula sa araw na to, hindi na po tayo magiging manyak. Hindi na tayo mambabastos ng mga babae kahit kailan. Nagkamay ang mag-ama bilang tanda ng kanilang pangako na aalisin na ang mga hindi magagandang nakagawian nila. Dahil sa gutom ay pinili ng matulog ni Obed upang palipasin na lamang yon. Nagpasalamat ang mag-ama dahil walang manananggal ang umatake sa kanila sa magdamag. Kahit paano ay nakatulog si Roberto noong madaling araw hanggang sa tuluyan ng sumikat ang araw. Muling naglakad sina Obed at Roberto habang kumakalam ang sikmura. Pinilit nilang tipirin ang tubig na meron sila, ngunit naubos na rin yon. Tay, nagugutom na ako. Magtiis ka lang. Makakakita rin tayo ng prutas o kaya ng kung anong pwede nating makain sa paligid. Gusto ko po ng malamig na beer at isang buong lityong manok. Ako naman, isang kalderong mainit na kanin at adobong baboy na tuyo. Tapos may kasamang malamig na soft drinks tayo, no? Ang sarap! Hinayaan ni Obed na mauna ang tatay niya sa paglalakad. Hindi niya na kayang sumabay sa malaki nitong hakbang dahil nangihina na siya ng dahil sa gutom. Nagtaka si Obed nang biglang tumakbo si Roberto. Lumapit ito sa isang malaking puno at yumuko. Lumapit siya sa kanyang amang si Roberto. Tay, ano pong meron dyan? May pagkain na tayo, Obed. Tignan mo mga kabuting ito. Ito ang magiging pananghalian natin ngayon. Tiningnan ni Obed ang napakaraming kabuti na nasa ibaba ng puno. Hindi ganun kalalaki ang mga kabuti na ang ibabaw ay kulay kayumanggi. Sandali lang, tay. Baka bahayan ng mga duwende.
Baka isumpaan nila tayo. Ikaw talaga hindi ganito ang bahay ng mga duwende. Sa punso sila nakatira, hindi sa kabuti. Baka may lason po mga yan, Tay. Hindi ako maaaring magkamali. Ganito ang itsura ng mga kabuti na kinakain namin ng mga bata pa kami. Masarap ito, Obet. Biglang kumuha ng isang kabuti si Roberto at diretso nito yung kinain. Oh, sarap. Nakita mo na. Napakasarap talaga. Manamis-tamis. Kumain ka na. Kesa mamatay ka sa gutom, ikaw rin. Muling kumain si Roberto ng kabuti hanggang sa naging sunod-sunod na ang pagkain nito ng mga yon. Dahil sa gutom ay hindi na nakatiis si Obet na saluhan ang tatay niya sa pagkain ng mga kabuti na hindi siya sigurado kung ligtas bang kainin ito o hindi. Halos masuka sa labis na kabusugan si Obet nang maubos nila ni Roberto ang mga kabuti. Muli silang naglakad. Kahit paano ay bumalik na ang lakas nila dahil may laman na ang kanilang sikmura. Ngunit makalipas ang ilang minuto ay may naramdamang kakaiba si Obet sa sarili niya. Napakagaan ng ulo niya, parang wala yung laman. Tumingin siya sa tatay niya at natawa siya dahil mukha yung kabayo. Mahaba ang nguso at merong malalaking ngipin sa unahan. Bakit ganyan ang mukha mo, tatay? Mukha kang kabayo ah. Ikaw nga. Mukha kang kalabaw Ang pangit mo. Akala mo ay nababaliw na nagtawanan sina Obet at Roberto. Para silang mga lasing na hindi alam ang kanilang ginagawa. Maya-maya pa ay may nakita si Obet na isang babae na nakatayo sa hindi kalayuan. Nanlaki ang mga mata niya nang mapagtanto niya na ang nanay niya ang babaeng yun. Tatay! Tatay! Hindi ba si nanay yun? Itinuro ni Obet kay Roberto ang isang babae. Oo nga no. Ang aking mahal na si Melissa. Pero hindi ba? Patay na si nanay? Yun din ang akala ko, anak Pero hindi na importante kung buhay siya o hindi. Miss na miss ko na ang aking si Melissa. Melissa! Hintayin mo ko! Hiyari ka sa akin ngayon! Tumatawang tumakbo si Roberto palapit sa babae. Nakita ni Obet na niyakap ng tatay niya ang babae at pinaghahalikan yun. Hinayaan ni Obet ang tatay niya na gawin ang gusto nitong gawin sa nanay niya. Tumalikod siya at tumiga habang nakangiti ng malaki. Tumingin siya sa kalangitan at tumawa siya ng tumawa kahit wala namang nakakatawa. Hindi na malaya ni Obet na nakatulog na siya. Pagmulat niya ay gabi na. Medyo nahihilo siya at masakit ang ulo. Nang maalala niya ang nangyari, ay doon niya napagtanto na yun ang naging epekto ng kabuti na kinain nila ni Roberto. Nagkaroon sila ng halusinasyon. Pinuntahan niya si Roberto na yakap ang isang puno na inakala nito na asawa nitong namatay. Tulog ito kahit nakatayo. Malakas niyang sinampal sa muka ang ama niyang si Roberto na agad nitong ikinagising. Melissa! Melissa! Huh? Nasaan ka, Melissa? Ba't nawala ka na naman? Tay, wala si nanay dito. Patay na siya, di ba? Pero nakita ko siya kanina Nakita mo rin siya, di ba? Nagromansahan pa nga kami. Hindi si nanay ang niroromansa mo, Tay. Yan yang puno na yan, yang yakap-yakap mo. Sabi ko na nga ba't hindi natin dapat kinain yung mga kabuti na yun Kung ano-ano tuloy ang nakita natin na hindi naman totoo. Ganun ba? Ay, hayaan mo na. Nawala naman ang gutom natin kahit sandali. Ano nang gagawin natin ngayon, Tay? Medyo nagugutom at nauuhaw na ako Ako nga rin Sige, maglalakad-lakad muna tayo at maghahanap ng makakain. Gutom na talaga ako. Mukhang wala nang manananggal ngayong gabi. Kung meron, magtago na lang tayo agad. Nagsimulang maglakad ulit ang mag-ama. Matapos ang halos 1 oras na paglalakad sa kadiliman ng gubat, ay may nakita silang ilog. Sa wakas! May tubig! Tatakbo na sana si Roberto papunta sa ilog
nang pigilan ito ni Obet. Sandali lang, tatay. Baka hindi yan totoo. Baka may epekto pa rin sa atin yung mga kabuting kinain natin. Oo nga no, tama ka. Dapat ay makasiguro tayo na totoong ilog nga yon. Marahang naglakad ang dalawa palapit sa ilog. Yumukod sila at sumalok ng tubig sa ilog gamit ang kanilang mga palad. Uminom sila ron. Nakangiti silang nagkatinginan. Totoo nga, Obet. Ilog nga talaga to. Tubig nga. Dalhin mo, uminom na tayo. Uminom na sila sa ilog gamit ang kanilang bibig. Uhaw na sila dahil simula nang maubos ang baon nilang tubig ay hindi na nasayaran ng tubig ang kanilang lalamunan. Sa pag-angat ni Obet ng muka ay natigilan siya nang may nakita siyang babae na nakaupo sa gitna ng ilog habang kinukuskos ang braso gamit ang isang batong panghilod. Napalunok siya sapagkat napakaganda ng hubog ng katawan ng babae. Mahaba ang tuwid na buhok ng babae na abot hanggang sa bewang nito. Akala mo ay nakakita ng isang diyosa, si Obet. Tay, may babae. Ano bang babaeng pinagsasabi mo? Paano magkakaroon ng babae dito? Nasa gitna tayo ng gubat. Hindi totoo yung nakikita mo. Kinusot ni Obet ang mga mata niya. Umasa siya na mawawala ang babae, ngunit naroon pa rin yun sa kanyang harapan. Totoo, tay. Babae talaga siya, oh. Sexy. Napakagandang babae. Nang sabihin yun ni Obet, ay mabilis pa sa 4:00 na tumigil si Roberto sa pag-inom sa ilog. Nasaan ang sexy at magandang babae? Nasaan yan? Itinuro ni Obet sa tatay niya ang kinaroroonan ng babae. Napanganga si Roberto. Unti-unti silang lumapit sa babae. Isang dipa na lamang ang layo nila sa babae nang bigla itong lumingon sa kanila. Bumakas ang pagkabigla sa mukha ng babae. Nagmamadali itong nagbihis. Sino kayo? Huwag niyo akong sasaktan. Huwag kang matakot, miss. Hindi kami masamang tao. Ako si Obet. At ito naman ang tatay ko, si Roberto. Naligaw kasi kami. Ilang gabi na kami dito sa gubat pero hindi namin alam kung saan ang daan palabas. Kung maaari sana pwede mo bang ituro sa amin ang palabas dito at kung saan ang susunod na bayan? Hindi ko alam kung saan ang palabas dito sa gubat. Matagal na akong nakatira dito. At kahit minsan, ay hindi pa ako nakakalabas dito. Nagmamadaling naglakad palayo si Carmela. Ano kaya kung makituloy muna tayo sa bahay ng babaeng yon? Tay, ipapaalala ko lang po sa inyo ang naging pangako natin. Parang hindi ko gusto yung tumatakbo sa isip nyo Hindi ko malilimutan yon. Bihira ka naman Iniisip ko tayong dalawa. Kailangan natin na matutulugan ngayong gabi. Saka pagkain na rin. Kung sa bagay, may punto kayo dyan. Sige, habulin po natin yung babae, tay. Sinundan ng mag-ama ang babae. Binilisan nila ang kanilang paglalakad hanggang sa sinigawan na ni Obet yung babae. Miss! Miss, sandali lang! Hintayin mo kami! Humarap ang babae sa kanila pero patuloy pa rin ito sa pag-atras. Bakit niyo ba ako sinusundan? Ano bang balak niyo sa akin? Hindi kami masamang tao, miss. Maniwala ka sa amin. Mangyaring kailangan namin ng tulong mo Wala kami matutulugan ngayong gabi. Nagugutom na rin kami. Para mo namang awa Tulungan mo kami. Umiling ang babae habang patuloy sa pag-atras. Sa iba na lang kayo humingi ng tulong. Wala akong tiwala sa mga lalaki. Lahat sila ay nabigla nang sa pag-atras ng babae ay nahulog ito sa isang hukay. Mabuti na lang at nakakapit ito sa isang bato na nasa gilid lang ng hukay na yon. Agad na tumakbo sina Obet at Roberto upang tulungan ang babae. Inabot nila ang mga kamay ng babae at pinagtulungan nilang hilahin. Ligtas naman nilang naialis ang babae sa hukay. Medyo kinilabutan si Obet nang makita niya na nasa ibaba ng hukay ay may mga matutulis na kawayan na nakatusok. Kung tuluyang nahulog ang babae doon, panigurado niya na katapusan na nito.
Sino bang walang utak ang gumawa ng ganyang hukay sa gitna ng gubat? Ako ang may gawa niyan. Panghuli ko yan sa baboy ramo na siyang kinakain ko dito. Ganun ba? Pasensya na. Hindi ko naman sinabi na wala kang utak. Hindi yun seryoso. Matalino ka nga kasi naisip mo ang ganyang klase ng panghuli sa mga hayop. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko. Hindi pwedeng hindi ako bumawi sa inyo. Ang sabi niyo ay kailangan niyo na matutuluyan at makakain. Sumunod kayo sa aking kubo. Maraming salamat. Tatanawin namin malaking utang na loob ang pagtulong mo sa amin. Teka, ano nga palang pangalan mo? Carmela. Ako si Carmela. Bagay sa iyo ang pangalan mo. Nahihiyang ngumiti si Carmela. Mas lalo yung gumanda sa paningin ni Obet. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad habang nakasunod silang mag-ama. Makalipas ang halos 10 minutong paglalakad ay narating na nila ang kubo ni Carmela. Luma na ang kubo at kung titingnan ay tila matagal na yung nakatayo roon. Naunang pumasok si Carmela. Nang masindihan nito ang gasera ay saka sila nito pinapasok. Humingi pa nga ito ng pasensya sa kanila dahil magulo at maliit lamang ang kubo nito. Ayos lang Carmela, ikaw naman. Mukhang maaliwalas dito sa loob ng kubo mo ah. Saka matibay ba tong kawayang saig mo? Salamat ulit kasi tinulungan mo kami kahit ang sabi mo kanina wala kang tiwala sa mga lalaki. Sa tingin ko naman ay may pagkakatiwalaan kayo. Isa pa, iniligtas niyo ako. Naniniwala ako na kapag may ginawang kabutihan ng isang tao, ay dapat mo yung ibalik. Ipinaganda sila ni Carmela ng makakain. Naglaga ito ng saging at kamote. Nang maluto yun, ay gutom na nilantakan yun nina Obet at Roberto. Humingi ng paumanhin si Carmela dahil ayon dito ay wala itong bigas o kanin. Ang mga pagkain daw nito ay yung mga makikita lamang sa gubat na yon. Hindi raw ito lumalabas doon. Ayos na ito, kaysa sa wala. Oo nga pala Carmela. Pwede bang magtanong? Anong tatanong mo? Mag-isa ka lang ba rito? Huwag ka mag-alala. Wala kaming gagawing masama sa'yo kahit mag-isa ka lang dito. Oo, mag-isa lamang ako rito sa kubo ko. Dati kasama ko ang aking ina, ngunit matagal na siyang sumakibilang buhay. Bakit naman dito nyo napiling manirahan sa gubat? Wala kaming sariling lupa. Dito sa gubat, walang nakikialam sa amin. Tahimik at payapa ang aming buhay. Isa pa, lahat ng pangangailangan ko ay nandito lang sa gubat, lalo na ang pagkain at tubig. Sa bagay, basta masipag ka lang at kontento ka sa simpleng pamumuhay, ay mabubuhay ka na rito. Pero hindi ba delikado sa inyo mag-isa rito? Paano kung may magawing masasamang loob dito gaya ng mga rebelde? Madalas ay sa mga ganitong lugar na pupunta mga ganun eh. Ayon kay Carmela, sa tagal na nitong nakatira sa gubat ay wala pang rebelding nagagawi roon. Kung sakali man daw na merong magtangka rito ng masama, ay kaya nitong ipagtanggol ang kanyang sarili. Matapos kumain, ay binigyan sila ni Carmela ng tig-isang unan. Karton lamang ang ipinanlatag nila sa sahig dahil yun lamang ang meron doon. Para sa mag-ama ay mas okay na yon kaysa sa labas sila matulog. Sa labas ay hindi nila sigurado ang kanilang kaligtasan, lalo na at merong manananggal na gumagala. Habang si Carmela ay nakahiga sa isang sulok, sira-sirang banig ang latag nito. Meron itong unan at isang manipis na kumot. Sa labis na pagod ni Obet ay mabilis silang nakatulog. Hindi niya alam kung gaano na siya katagal natulog nang maalimpungatan siya dahil sa kaluskos na narinig niya sa labas ng kubo. Kinabahan siya nang makarinig siya ng pagaspas ng pakpak. Tay! Tay, gising! May manananggal yata sa labas! Gising ni Obet sa tatay niyang si Roberto. Napabalikwas ng bangon ang tatay niya. Nasaan naman nananggal? Ang ingay mo naman, tay! Baka magising si Carmela! Nasa labas! May narinig akong pagaspas ng pakpak eh.
Nagpakapa-kapa sa dilim ang dalawa hanggang sa mahawakan nila ang dingding na gawa sa pawid. Binuklat nila yon ng bahagya upang makasilip sa labas. Nakita nila ang anino ng manananggal na lumipad sa kalangitan. Papalayo yun sa kinaroroonan nila, kaya kahit paano ay nakahinga sila ng maluwag. Buti at papalayo yung manananggal. Mukhang dumaan nandito. Kaya nga tay, matulog na ulit tayo. Inaantok pa ako eh. Kaya nga pati ako. Inistorbo mo ko Sana sinilip mo muna kung papalayo o hindi yung manananggal bago mo ako ginising. Buwisit ka talaga Kinabukasan, tanghali na nang nagising sina Obet at Roberto. May nakahain na sinabawang gulay at nilagang kamoting kahoy sa lapag. Walang lamesa doon, kaya sa lapag ang kainan kung saan din sila natutulog. Hinanap muna ni Obet si Carmela, ngunit hindi niya yon nakita. Kumain na muna sila at nagtira ng para kay Carmela. Wala silang ideya kung kumain na ba yon o hindi pa. Saktong pagkatapos kumain ng dalawa ay dumating si Carmela. May dala itong mga isda na nakatali. Ayon kay Carmela ay nauna na itong kumain nung tulog pa sina Obet. Nagtungo ito sa ilog at doon ay nanghuli ng mga isda. Hindi lang pala mga gulay at mga baboy ramo makakain dito, no? Meron ding isdang tabang. Oo, sagana rin sa isda ang ilog kung saan niyo ko unang nakita. Tinulungan ni Obet na maglinis ng isda si Carmela. Alam mo bang may manananggal dito sa gubat? Kagabi, may nakita kami ni tatay. Hindi ka namin ginising kasi palayo naman yung manananggal Oo, alam ko na may manananggal dito. Pero hindi niya ako ginagalaw. Madalas ay dumadaan lang siya dito sa gubat. Marahil ay meron siyang bayan na pupuntahan kung saan maraming tao. Ang totoo, dun siya nananalasa sa lugar kung saan kami nanggaling ng tatay ko, sa Malitbog. Hindi ko alam kung bakit kayo nandito sa gubat. Bakit kayo umalis sa lugar niyo? Hindi agad nakasagot si Obet sa tanong ni Carmela. Nag-isip muna siya ng kasinungalingan dahil hindi niya pwedeng sabihin kay Carmela ang totoong dahilan kung bakit kinailangan nilang umalis sa Malitbog. Tinanggal kami sa trabaho ni tatay kaya wala na kaming kabuhayan doon. Naisipan namin na lumipat sa ibang bayan para doon maghanap ng bagong trabaho. Wala na kasing trabaho para sa amin sa Malitbog Tapos naligaw na kami. Hindi na namin alam kung paano kami makakarating sa susunod na bayan. Pasensya na kung hindi ko kayo matutulungan pagdating sa bagay na yan. Ang maitutulong ko lang ay maaari kayong dito pansamantala tumira sa aking bahay. Malaking bagay na yun sa amin, Carmela. Pakiramdam ko nga hulog ka sa amin ng langit. Kasi nang makita ka namin, kailangan na talaga namin ng pagkain at tubig. Salamat talaga. Mabilis na lumipas ang mga oras. Sumapit na naman ang gabi. Maagang kumain sina Obet at Roberto at Carmela. Matapos kumain ay si Obet na ang nagpresenta na maghugas ng mga pinagkainan nila. Sa likod ng bahay ni Carmela niya yun ginawa. Meron ding maliit na balon kung saan kumukuha ng tubig para sa paghuhugas ng mga pinggan. Lumapit si Roberto kay Obet. Ang akala ni Obet ay tutulungan siya nito, ngunit makikipag-usap lang pala ito sa kanya. Obet, anong masasabi mo kay Carmela? Mabait siya, tay. Mukha ring inosente. Saka maganda, no? Ang sexy. Ang ganda ng kutis. Maputi. Parang hindi babad sa init Hindi naman po mainit dito sa gubat kasi puro puno sa paligid. Saka, pwede bang wag tayo mag-usap ng ganyan, tay? Mamaya marinig pa tayo ni Carmela Kung ano pa isipin nun. Wala siya. Nagpaalam sa akin. Titingnan daw niya yung hukay na ginawa niya at baka may nahuli ng baboy ramo. Nandyan po man siya o wala, hindi dapat tayo nag-uusap ng ganyan tungkol kay Carmela. Siyang tumulong sa atin, di ba? Saka tay, baka nakakalimutan nyo. Nangako tayo na hindi na tayo magiging manyak. Grabe ka naman sa akin, anak. Kamanya ka na ba yung purihin ko ang isang dalaga?
Kapag kasi ikaw ang nagsabi, Tay, parang may ibang meaning eh. Pero seryoso, Tay, may pagnanasa ka ba kay Carmela? Magsabi po kayo ng totoo. Alam mo anak, sa totoo lang meron. Pero syempre, dapat tuparin natin yung ipinangako natin. Hindi na tayo magiging manyak sa kahit na sinong babae. Kasi baka karmahin na naman tayo eh. Yan. Ganyan nga dapat, Tay. Dapat matakot na tayo sa karma. Pagkatapos ni Obet sa paghuhugas sa mga pinagkainan nila, ay inayos na nila ang higaan nila. Pati ang higaan ni Carmela ay inayos na rin nila. Hinintay nila ang pagdating ni Carmela, ngunit halos mamuti na ang mga mata nila ay hindi pa rin bumabalik ang dalaga. Kahit paano ay may pag-aalalang naramdaman si Obet. Tay, nasa na po kaya si Carmela? Bakit ang tagal niya? Malamang, nandun sa gubat. Saan pa ba pupunta yun? Ang ibig ko pong sabihin ay kung ano na ang nangyari sa kanya. Lagpas 1 oras na siyang wala. Hindi kaya kung ano na ang nangyari sa kanya? Sa tingin ko naman walang masamang mangyayari kay Carmela. Hindi ba sinabi niya matagal na siya dito sa gubat? Malamang, namasyal lang yun. Kabisado niya ang gubat. Gabi, mamamasyal? Aba, malay mo kung ganun ang trip niya eh. Alam mo, kung ako sa'yo, matutulog na lang ako. Huwag mo nang isipin si Carmela. Kinakabahan po ako na hindi ko alam, Tay. Teka, Tay, lalabas lang po ako sandali. Hahanapin ko si Carmela. Kung gusto mo siyang hanapin, ikaw lang. Basta ako, matutulog na ako. Inaantok na ako eh. Hindi na pinilit pa ni Obet na sumama ang kanyang tatay Roberto sa kanya sa paglabas upang hanapin si Carmela. Nagdala siya ng kutsilyo upang kapag may hindi inaasahang pangyayari ay meron siyang magagamit upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Pilit niyang nilakasan ang loob nang maglakad na siya na dala ang flashlight na baon nila nang magtungo sila sa gubat. Tinahak ni Obet ang daan kung saan naroon ang hukay na ginawa ni Carmela para sa mga baboy ramo. Pagdating niya sa hukay ay hindi niya nakita roon si Carmela. Paulit-ulit niyang tinawag ang pangalan ng dalaga pero walang sumagot sa kanya. Naisip ni Obet na baka nasa ilog si Carmela kaya nagdesisyon siyang magtungo roon. Sa paglalakad niya papuntang ilog ay natigilan siya nang makita niya ang mabilis na paglipad ng manananggal. Lumipad yun palayo sa kanya. Tatakbo na sana si Obet pabalik sa kubo nang matigilan siya. Napatingin siya sa lugar kung saan niya nakitang lumabas ang manananggal at lumipad. Hindi kaya nandun yung kalahating katawan ng manananggal? Imbis na bumalik sa kubo, ay pinuntahan ni Obet ang lugar kung saan lumabas ang manananggal sa pag-asa na makikita niya roon ang ibabang bahagi ng katawan nito. Hindi nagkamali si Obet sa kanyang hinala. Nakita niya na nakatayo sa ilalim ng isang puno ang kalahating katawan ng manananggal. Pangalawang beses na siyang nakakita noon pero hindi pa rin nawawala ang kilabot na kanyang naramdaman. Nakapalda na kulay itim ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal. Isang ideya ang agad na pumasok sa utak ni Obet. Kailangan niyang buhusan ng asin ang ibaba nun upang mapatay niya ang manananggal. Mabilis na tumakbo si Obet pabalik sa kubo ni Carmela. Pagpasok niya ay ginising niya ang tatay niyang humihilik na. Ano ba, Obet? Kahit kailan talaga istorbo ka sa pagtulog ko. Tay! Nakita ko yung kalahati ng manananggal. Nandun siya sa gubat. Ano? Sigurado ka ba? Ibig sabihin, pwede natin yung pagsamantalahan. Ako ang mauuna ha. Hindi po ganun ang gagawin natin, Tay. Kailangan natin na maraming asin. Kailangan natin patayin yung manananggal na yun. Oo nga pala. Nangako nga pala tayo na hindi na natin babastusin ang lahat ng babae. Teka, kasama ba ron ang manananggal? Pambihira naman, tatayo. Siyempre naman. Kahit babaeng langgam o bubuyog pa yan, hindi natin dapat bastusin o manyakin. Tama. Teka, saan mo ba nakita yung manananggal? Tara ho, sumama po kayo sa akin. Pero maghanap po muna tayo ng asin.
Naghanap ng asin ang mag-ama sa bahay ni Carmela, ngunit wala silang nakita. Sumuko na sila at nagdesisyon na lamang na itapon sa ibang lugar ang kalahati ng katawan ng manananggal upang mahirapan ang manananggal na hanapin ang kalahati ng katawan niya. Malaki ang hakbang na tinungo ni Obet ang kinaroroonan ng katawan ng manananggal, ngunit nang pagdating nila roon ay wala na yon. Oh, nasan na? Wala naman eh. Ako ba niloloko mo, Obet? Ginising mo ko para sa pagbibiro mo? Ang sarap-sarap ng tulog ko, pambihira ka naman, oo. Tay, sigurado ako. Dito ko talaga nakita yung kalahati ng katawan ng manananggal. Kung nandito yon, edi sana nandito lang yon. Magsasalita pa sana si Obet nang makarinig sila ng kaluskos mula sa kung saan. Mabilis silang nagtago sa likod ng malaking puno. Maya-maya pa ay may nakita silang isang anino na palapit sa kanilang kinaroroonan. Hinigpitan ni Obet ang paghawak niya sa kutsilyo. Anumang sandali ay handa siyang umatake. Napakabilis ng tibok ng puso niya. Malakas ang hinala niya na ang manananggal ang paparating. Ilang dipa na lamang ang layo ng nilalang. Nang dumaan yon sa puno kung saan sila nagtatago, ay mabilis na lumabas si Obet. Pinilupot niya ang braso niya sa liig ng nilalang, sabay tutok ng kutsilyo sa tegiliran nito. Obet, wag! Si Carmela yan! Obet! Obet, ako to! Nang marinig ni Obet ang tinig ni Carmela, ay agad niya itong pinakawalan. Naku, sorry Carmela! Sorry. Ang akala ko kasi ikaw yung manananggal eh. Manananggal? Ang sabi kasi ni Obet sa akin, Carmela, nakita niya sa lugar na to yung kalahating katawan ng manananggal. Lalagyan nga sana namin ng asin kaso wala ka palang asin sa kubo mo. Kaya ang naisip namin ay itago na lang yung kalahating katawan ng manananggal. Pero pagpunta namin dito, wala kami nakita. Hindi ko alam dyan sa anak ko kung totoo ba ang nakita niya o baka imahinasyon lamang niya yon. Alam mo kasi Carmela, may nakain kaming kabuti sa gubat. Ang naging epekto sa amin ay nagkaroon kami ng halusinasyon. Baka may natira pang epekto dyan kay Obet eh. Wala nang epekto sa akin yung kabuti, Tay. Sigurado po ako sa nakita ko. Manananggal nga yun, 100%. Naniniwala ako sa iyo, Obet. Kung nakita mo ang ibabang bahagi ng katawan ng manananggal, makabubuti kung bumalik na tayo sa kubo. Hindi tayo ligtas dito. Sumang-ayon ang mag-ama sa sinabi niyo ni Carmela. Bumalik na sila sa kubo nito at doon ay natulog na silang tatlo upang makapagpahinga. Kinaumagahan, maagang nagising si Obet. Paglabas niya ng kubo ay naabutan niya si Carmela na nagpapaapoy sa lutuan. Natigilan siya nang mapansin niya ang kulay ng suot na palda ni Carmela. Kakulay yun ng palda na suot ng manananggal na nakita niya nung nakaraang gabi. Kinabahan si Obet. Nagkaroon siya ng duda sa totoong pagkatao ni Carmela. Pinaghinalaan niya na si Carmela ang manananggal na umaatake tuwing gabi. Doon niya rin naisip na baka kaya walang asin sa bahay nito ay dahil isa nga talaga itong manananggal. Ganun pa man, inisip niya na merong posibilidad na nagkataon lamang ang lahat at mali siya sa kanyang hinala. Napakabait ni Carmela sa kanilang mag-ama. Kung manananggal man ito, unang gabi pa lang nila sa kubo nito ay baka patay na silang dalawa. Simula noon ay nilakasan na ni Obet ang pakiramdam niya kay Carmela. Gabi-gabi ay nagkukunwari siyang tulog. Doon niya napag-alaman na kapag alam ni Carmela na tulog na sila, ay umaalis ito ng kubo. Sa kalagitnaan ng gabi, muling nakita ni Obet na lumabas si Carmela ng kubo. Tahimik na sumunod si Obet. Naglakad siya ng dahan-dahan upang hindi siya mapansin ni Carmela. Lumiko si Carmela sa isang lugar na maraming puno at doon na ito nawala sa kanyang paningin. Huminto si Obet at luminga sa paligid. Nasaan na yun? Ang bilis naman niyang nawala. Sa pag-ikot ng mata niya, ay nakita niya ang paglipad ng isang manananggal. Pinuntahan niya ang lugar kung saan yun nagmula at nakita niya ulit ang kalahati ng katawan nun.
Anak ng teteng. Tama nga ang hinala ko. Si Carmela nga manananggal. Nagmamadaling bumalik si Obet sa kubo ni Carmela. Pagdating sa kubo, agad niyang ginising ang kanyang ama. Tay! Tay, gumising ka! Sigurado ko, si Carmela, siya ang manananggal. Sabog ka pa rin ba sa kabuteha, Obet? Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Baka nananaginip ka lang. Hindi po ako nagbibiro, tay. Hindi rin ako nananaginip. Ilang gabi ko na napapansin na umaalis si Carmela kapag alam niyang tulog na tayo. Kanina, sinundan ko siya. Tapos nakita ko yung kalahati ng katawan ng manananggal sa pinuntahan niya. Tama na nga, Obet. Napakabait ni Carmela sa atin. Pambihira ka naman, bata ka, oo. Siguro masyado ka lang pagod at nag-iisip ng kung ano-ano. Kailan ka ba maniniwala sa akin, tay? Kapag parehas na tayong patay, kapag pantay na ang mga paa natin. Tay, kumilos na tayo. Kailangan na nating makaalis sa lugar na to. Hindi tayo ligtas dito. Aalis na tayo dito ngayong gabi, sa ayaw mo man o sa gusto mo. Aalis kayo ngayong gabi? Bakit? Sa anong dahilan? Labis ang panlalamig na lumukob kay Obet nang marinig nila ang boses ni Carmela sa labas ng bahay. Marahan siyang lumingon dito. Nakita niya ang malaking pagtataka sa mukha ng babae. Ay, Carmela, ito kasing anak ko Ang sabi niya kasi, Mabilis na tinakpan ni Obet ang bibig ng tatay niyang si Roberto gamit ang kamay niya. Gusto kita, Carmela. Yun ang sasabihin sa'yo ng tatay ko. Alam ko na wala kang tiwala sa mga lalaki pero pasensya ka na kung hindi ko napigilan ang sarili ko na magkagusto sa'yo. Pero huwag kang mag-alala kasi aalis na kami dito bukas ng umaga. Naisip ni Obet na mas manganganib ang buhay nila kung malalaman ni Carmela na alam na niya ang itinatago nitong sikreto. Nabigla ako sa sinabi mo, Obet. Pero kung aalis na kayo bukas ng umaga, hindi ko na kayo pipigilan. Sa maikling panahon na nakasama ko kayo, ay masasabi ko na totoo kayong mabubuting tao. Pinanlakihan ni Obet ng mga mata ang tatay niyang si Roberto. Nais niyang iparating dito na huwag nitong sabihin kay Carmela ang natuklasan niya. Tumango ang tatay niya, kaya alam niyang nakuha nito ang ibig niyang ipahiwatig. Hindi magawang makatulog ni Obet sa gabing yun. May takot sa dibdib niya na baka may hinala na si Carmela na alam na niya ang sikreto nito. Habang humihilik naman ang tatay niya, ay dilat na dilat siya. Mula sa dilim ay inaaninag niya kung nakahiga pa rin si Carmela sa kinahihigaan nito. Makalipas ang ilang sandali, ay naisipan ni Obet ang lumabas ng kubo. Tumayo siya sa harapan nun. Ilang minuto pa lamang ang nakakalipas nang mula sa hindi kalayuan ay may nakita siyang isang babae na papalapit sa kanya. Hindi siya makapaniwala nang malaman niyang si Bea ang babaeng yun. Sa labis na kasabikan niya sa nobya ay sinalubong niya yon ng mahigpit na yakap. Teka, totoo ba ito? Ikaw ba talaga yan, Bea? Ako nga ito, Obet. Alam ko na dito kayo sa gubat nagtungo ng tatay mo. Kaya dito ko kayo hinanap. Hindi nga ako nagkamali. Kasi nandito ka. Inaya siya ni Bea na mag-usap sila sa malayo sa kubo. Naglakad-lakad sila hanggang sa makarating sila sa mapunong bahagi ng gubat. Isang masamang balita ang ipinaalam ni Bea kay Obet. Ayon dito, ay sinunod niya ang payo ng ama niyang si Marcelo na ipalaglag na lang ang kanilang anak. Hindi napigilan ni Obet ang maiyak sa kanyang nalaman. Oh, alam mo bang galit na galit ako sa iyo, Obet? Bakit naman? Sinabi kasi sa akin ni Daddy na kinausap ka niya para panagutan ang anak natin. Pero tumanggi ka. Kaya naman, pumayag na lang akong ipalaglag ang anak natin dahil ayoko lumaki siyang walang ama. Hindi totoo yan. Ang totoo ay tinakot kami ng tatay mo na papatayin niya kami kapag hindi kami umalis ng Malitbog. Hindi naniwala si Bea kay Obet. Ayon dito,
Hindi magagawang magsinungaling ni Marcelo sa kanya. Ang totoo raw, hinanap siya talaga ni Bea upang maghiganti. Matagal na raw itong nakasunod sa kanila ng kanyang tatay, simula na magpunta sila sa gubat. Tumalikod si Bea kay Obet. Naggubad ito ng pang-itaas nitong damit. Maya-maya pa ay may inilabas na maliit na bote si Bea na merong langis sa loob. Ibinuhos nito ang langis sa palad at inumpisahang yung ipahid sa buong katawan nito. Isang sigaw ang pinakawalan ni Bea na para bang nasasaktan ito ng sobra. Nang hilakbot si Obet nang biglang nagkaroon ng malalaking pakpak si Bea sa likod nito. Kasunod nun ay ang napunit ang balat nito sa may bewang hanggang sa tuluyang humiwalay ang itaas na bahagi ng katawan nito sa ibaba. Mabilis na lumipad pa itaas si Bea. Hindi makapaniwala si Obet nang malaman niya na si Bea pala ang manananggal. Galit na sumugod si Bea kay Obet. Mabilis na tumakbo si Obet habang sumisigaw ng tulong. Nagawa siyang dagitin ni Bea sa kanyang balikat. Mas lalo siyang napasigaw nang umangat sa lupa ang mga paa niya. Nang halos ilang metro na ang taas ni Obet ay binitiwan siya ni Bea. Bumagsak si Obet sa lupa. Unang tumama ang kaliwang paa niya. Impit siyang napasigaw dahil naramdaman niya ang pagkabali ng buto sa parting yon ng kanyang paa. Ganun pa man, nagpumilit pa rin siyang tumayo at tumakbo upang makalayo sa galit na si Bea. Hindi siya papayag na mapatay siya ni Bea, lalo na't alam niya na yun ang nais nitong gawin sa kanya sa oras na yun. Hindi totoo sinabi ng tatay mo, Bea! Nagsisinungaling siya! Isang galit na pag-angil ang isinagot ni Bea kay Obet. Sa pagtingala niya ay nakita niya na pasugod muli si Bea sa kanya. Mabilis na nag-isip si Obet. Bago pa siya muling makuha ni Bea ay inunahan niya na yun ng pagdapa sa lupa. Nang iangat niya ang kanyang muka ay nakita niya si Carmela na may dalang kawayan na may matulis na dulo. Sinalubong nito si Bea na pasugod sa kanya. Sa isang kisap mata ay nagawang isaksak ni Carmela ang kawayan sa dibdib ni Bea. Sumakto yun sa tapat ng puso nito. Sa bigat ng manananggal ay ibinagsak ni Carmela ang kawayan sa lupa. Wala nang buhay si Bea nang bumagsak yon. Mabuti na lamang at kasing pa ako na lumabas ka. Nang makita ko naman na nanggal ang babaeng kausap mo, kinuha ko agad sa bahay ang kawayan na yan. Maraming salamat, Carmela. Alam mo, ang totoo niyan eh. Iniisip ko na ikaw ang manananggal. Palagi ka kasi nawawala tuwing gabi. Tapos, nung isang gabi na nakita ko yung palda na suot ng kalahati ng katawan ng manananggal, kagaya ng paldang suot mo nung umaga, yun pala, ang nobya ko ang manananggal na nakasunod sa amin ni tatay nung nagpunta kami sa gubat. Bahagyang natawa si Carmela sa mga sinabi ni Obet. Ayon dito, hindi ito manananggal. Baka raw nagkataon lang yung tungkol sa palda na nabanggit ni Obet. Sa pagkakataon na yon, kumbinsido na si Obet na hindi manananggal si Carmela. Magkasama silang bumalik sa kubo at doon ay ginising nila si Roberto upang ikwento ang nangyari. Kagaya ni Obet ay hindi rin makapaniwala si Roberto na isang manananggal si Bea. Makalipas ang isang araw ay nagdesisyon sina Obet at Roberto na lisanin na ang kubo ni Carmela upang hanapin ang kasunod na bayan kung saan maaari silang magbagong buhay. Kung gusto mo, sumama ka na lang sa amin, Carmela. Nandito sa gubat ang buhay ko. Kontento na ako sa buhay ko rito. Hindi na pinilit ni Obet si Carmela na sumama sa kanila. Agad na sinimulan ng mag-ama ang kanilang paglalakbay palabas ng gubat. Nang sumunod na araw ay tuluyan nang nakalabas ng gubat sina Obet at Roberto. Isang bayan ang kanilang nakita. Paunti-unti ay nagtayo sila ng kubo sa isang bakanting lupa na walang nagmamay-ari. Halos nasa bungad lamang yon ng gubat. Ang pagtatanim ng mga gulay at pagbibenta ng mga yon ang naging kabuhayan doon ng mag-ama. Tuluyan na nilang inalis ang pagiging bastos sa mga kababaihan dahil nagkaroon na sila ng takot
na baka magkaroon na naman yun ng hindi magandang kapalit. Isang umaga, pagpasok ni Obet sa kanilang kubo ay may nakita siyang papel na nakaipit sa gilid ng pinto. Kinuha niya yon at tahimik na binasa. Napangiti si Obet nang malaman niya na mula kay Carmela ang liham. Nakalagay doon na hangad ni Carmela ang tagumpay nila ng kanyang ama. Sa pagpihit ng paningin ni Obet ay nakita niya si Carmela sa hindi kalayuan. Nakangiti ito sa kanya at kumaway pa ito bago muling bumalik sa loob ng kagubatan. Nasambit ni Obet sa sarili na kapag ayos na ang buhay nila ay babalikan niya si Carmela sa loob ng gubat. Hihikayatin niya ito na sumama na sa kanila sa kanilang kubo. Ipagtatapat niya rin sa dalaga na sa maikling panahon na nakasama niya ito ay nahulog na ang loob nito sa kanya. At kung papayag ito ay yayayain niya itong magpakasal upang makapagsimula na ito ng bagong buhay kasama niya at hindi na nito kailangang mahirapan sa gubat. Nagpasalamat din sa Diyos si Obed dahil sa kabila ng mga nagawa nilang kasalanan ng kanyang ama ay alam nitong may ipinadala ang Diyos sa kanila na isang anghel na magliligtas sa kanila sa kapahamakan sa katauhan ni Carmela.